Amen. Praise the Lord. Tayo po dadako sa pinakamalagang banal na gawain ng ating mga Panginoon. Ang pag-aaral ng salita ng ating mga Panginoon. Ito'y dadali ng ating beloved ordering preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved brother Freddy. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, dakilat karangalan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapabot din po ako ng pagbati, unang-una sa ating mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor. At patuloy po nating inaalala ang mga di malilimutang aral nating beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, beloved assistant pastor, Dina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, sa Ibayong Dagat, ating mga kapatiran dito sa Olongapo City. Maligayang panonood po at tayo po sama-samang manalangin muna bago tayo dumako sa ating mga banal na salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Tayo po manalangin mga minamahal. Opo, dakilat pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panungsus. Minsan pa kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, malapan patawarin mo po kami. Dinisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Abutin mo po mga minamahal namin tagapakinig. Bigyan mo sila ng pananampalataya, Panginoon. At lahat ng mga may sakit, may karamdaman, pag-imalaan mo po sila. Sa ganang amin wala po kami magagawa, Panginoon. Hipuin mo po sila matanggap ng kumpletong kagalingan habang pinakikinggan ng mga makapangyarihang salita. At amin sinasaway gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamala po naman minamahal. Kaya hindi buksan mo natin ating pambungad na talata dito muna sa Efeso 5, talatang 16 at 17. At mamaya basahin natin ang Mateo 24, 21 hanggang 22. Dito po sa Efeso, chapter 5, verse 16 up to 17, na inyong samantalayin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dito po sa Mateo Kabanata 24, talata 21 hanggang 22. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman at malibang sa 22 at malibang paikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal po na maminamal ang ating paksa ay pamagatan po nating the time is short. Ang panahon ay maikli na lang. Mga minamahal, kung napapansin po natin mga nangyayari sa paligid po natin, sa mga digmaan, sa mga nagaganap po, mga minamahal sa ibang bansa, lalo na po sa Amerika, mga minamahal dyan po sa dako po ng Iran, sa Israel, at sa mga kalapit na bansa nito, mga minamahal, katulad po ng mga tinatawag po na Islamic country. Dito po, maminamahal, makikita po natin na talagang anytime, maminamahal, darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya gusto ko pong talakayin ito, maminamahal, para tayo po'y maging handa. Kasi sabi ng banal ang kasulatan, maminamahal, the time is short. Ang ating paksa, ito mga minamahal, ay para malaman po natin na lahat ng mga nagaganap po sa paligid natin, ito po'y parang nakasulat sa banal na kasulatan. Sabi ng Biblia, huwag tayong maging mangmang, kundi unawain natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan maging wise po tayo. Kailangan alam po natin yung mga dahilan bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Sabi pa dito sa nabasa po natin, sapagkat magkakaroon ng malaking kapigatian na ang mga gayo hindi pa nangyayari buhat pa ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang araw,
ay walang lamang makaliligtas na dapat dahil sa mga hinirang ay paikliin ng Diyos ang araw. Ibig sabihin, minamahal, talagang maikli na lang. Kasi kung hindi paikliin ng mala Panginoon, mga minamahal, wala pong maliligtas kahit isa sa atin. Kahit tayong mga mananampalataya, maaring mamatay po tayo sa ganitong sitwasyon, mamatay sa giyera, mamatay sa gutom, o mamatay maminamahal sa kung ano-anong mga masamang pangyayari. Kasi sinabi ng Biblia, ngunit dahil sa mga hinirang, paikliin na lamang ang araw. Kaya dito po, maminamahal, sabi po ng banal na kasulatan, since the time is short, He want us. Tayo po ay binibigyan ng babala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una, mga minamahal, ang buhay po natin napakaikli lang. Kung ikukumpara sa buhay dati nila Adan, buhay nila Metusela, si Metusela inabot po na ng 969. Si Adan ay umabot po ng 950 bago siya namatay. Noong unang panahon, maminamahal, talagang napakahaba ng buhay ng mga tao. Pero kung mababasa niyo po ang Salmo, Kapitulo 90, talatang 10, kung idagdag natin sandali ito, ang buhay ng tao ngayon sa panahon natin ay hanggang 80 o 70 lang. 70 or 80. Ngunit, sabi nga, mayroong mga taong pinagpapala ng Diyos, umaabot din sila ng 100. Mga minamahal, kaya hindi, idugdong natin ito. Pero hindi katulad noon, inaabot ng 969, 850. Si Adan inabot ng 950, mga minamahal. Kaya mababasa po natin dito sa talata, mga minamahal, kaya hindi buksan natin sandali, Psalms. Dito po sa Awit chapter 90 verse 10, ang mga karawan ng aming taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Gaymay ang kanilang kapaluluan ay hirap at kapangluan lamang, sapagkat madaling mapapawi at kami ay nagsisilipad. Amen. Amen. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Ang buhay po natin ay maikli lang. Kaya nga meron pong langit at merong impyerno. Mga minamahal, kaya po meron langit at may impyerno para malaman po natin na hindi po dito sa mundo ang buhay natin. Ang buhay ng tao hindi po para dito sa sanlibutan, sapagkat dito sa Biblia nakasulat sa 2 Peter chapter 3 verse 10, ang buong sanlibutan ito, maminamal, ito po yung gagawin dagat-dagatang apoy. Ito po mundo natin, ito po yung mapupugnaw sa matinding init. Lahat ng mga nasa impyerno itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito pong mundong ito ang gagawin dagat-dagatang apoy. Kaya nga, dapat gumawa tayo ng paraan, maminamahal, na hindi po tayo manatili sa mundo. Kailangan, habang nandito tayo sa sanlibutan, piliin po natin sa nating gugugulin ang ating walang hanggang buhay. Kasi meron po tayong eternal life. Masama o makasalanan o mabuti, meron silang eternal life. Meron silang buhay na walang hanggan. Ang pagkakaiba lang ng mabuti at masama, yung masama pupunta sa tinatawag na eternal damnation, yung walang hanggang pagkapahamak. Samantalang ang matuwid na naglingkod sa Diyos ay makakamtan nila ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, since the time is short, binibigyan tayo ng babala. Sabi, our life is short, death is inevitable. Ang kamatayan, sabi po rito, hindi po natin may iwasan yan. Hindi po mga minamahal matatakasan ng tao. Inevitable. Sabi rito, sabi ng James chapter 4 verse 13 hanggang 14. At basahin natin ang Job. Mamaya sa Job, mga minamahal, bababasa rin po natin na ang buhay ng tao, mga minamahal, ito po ay pansamantala. Sabi po rito, gaya lamang ng panaginip ang buhay natin dito na nawawala na parang pangitain sa gabi. Ganun ko po kaikli ang buhay natin. Pag tayo po ay biglang nagising, bigla po nakakalimutan na natin yung ating panaginip. Ganun din po ang buhay. Ang sabi rito, parang panaginip lamang sa gabi. Basahin natin James 4:13 up to 14. Dito po, Job 20 verse 8. dito po sa Santiago, Kabanatay 4, talatay 13 at 14. Magsayparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsiparon kami sa gayong bayan.
at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Sa 14, kayo nga ang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Dito po sa Job chapter 20 verse 8, siya'y mawawala na gaya ng panaginip at hindi masusumpungan. Oo, siya'y mawawala na parang pangitain sa gabi. Amen. Amen. Ganyan po ang buhay ng tao, mga minamahal. Dito sa mundo, mga minamahal, pansamantala na ang buhay natin. Kasi nga, hindi naman tayo para dito. Inuulit ko po sabihin sa inyo, ang mundo, mga minamahal, ay nakatalaga para gawing dagat-dagatang apoy. Kaya nga wala pa pong dagat-dagatang apoy ngayon eh. Wala pang dagat-dagatang apoy, meron lang langit at impyerno. Pag namatay ang tao, mga minamahal, ang kanyang kaluluwa, kung siya naglingkod sa Diyos, sinampalatayan niya ang ating mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, ang pananampalataya mo'y nasa mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, doon ka sa piling ng ating dakilang Diyos, magmamana ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Pero kung ikaw ay hindi naniniwala sa mahal na Panginoong Kristo, hindi ka naglingkod sa Diyos, kung naglilingkod ka man sa Diyos, pero hindi mo naman pinaniniwalaan ng Diyos na tagapagligtas, sabi ng Tito 2:13, sabi, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Naglilingkod ka nga sa Diyos, pero hindi naman si Kristo ang Diyos na pinaniniwalaan mo. Kahit naglilingkod ka sa Diyos, wala ka pa rin kaligtasan. Kasi nga, tinanggihan mo yung Diyos na tagapagligtas. Sabi ng Tito 2:13, siya ang Diyos na tagapagligtas ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya nga, mga minamahal, since our life is short, death is inevitable. Ang kamatayan, mga minamahal, ito po'y biglaan. Hindi inaasahan. Darating sa atin yan. Sabi, for what is your life? It is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Katulad ng singaw, katulad ng usok. Nakakita kayo ng taong naninigarilyo. Pagbuga niya ng usok, mga minamahal, galing sa bibig niya, nawawala na. Ganun po, kaikli ang buhay ng tao. Sabi, life is, sabi ng James chapter 4 verse 14, it is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Nawawalang bigla. Katulad po, sabi nga ng 2 Samuel chapter 14 verse 14, katulad po, maminamahal ng tubig na mabubuhos sa lupa. Tignan nyo yung tubig na nabubuhos sa lupa. Hindi mo na kayang ibalik ulit sa baso. Hindi na kayang ibalik, maliban lang kung nandun lang sa lamesa yan, pwede mo salain ulit. Pero mga minamal ang buhay, sabi po rito, gaya po ng tubig na nabubuhos sa lupa. Sinisip-sip agad ng lupa ang tubig. Ganun po ang buhay ng tao. Pag namatay siya, hindi na po pwedeng bumalik yan. Mga minamahal, yan po'y pupunta sa langit ang kanyang kaluluwa at pupunta sa impyerno kung makasalanan at hindi siya sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Sabi po rito, basahin po natin ng 2 Samuel. Dito po si Kalawang Samuel, Kabanatay 14, Talatay 14. Sapagkat tayo'y mamamatay na walang pagsala at gaya ng tubig na mabubuhos sa lupa na hindi mapupulot uli, ni nag-aalis man ang Diyos ng buhay, kundi humahanap ng paraan para siya na itinapon ay huwag mamalagi na tapon sa Kanya. Amen. Sapagkat tayo'y mamamatay na walang pagsala gaya ng tubig na mabubuhos sa lupa. Nakakita na ba kayo ng tubig na nabuhos sa lupa? Hindi nyo na nakita. Hindi mo na maibabalik ulit sa baso. Pag yan nabuhos sa lupa, maminamahal, talaga makita mo, sinipsip na ng lupa ang tubig. Ganun po ang buhay ng tao. For what is your life? It is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Kaya nga, maminamahal, since the time is short, binibigyan tayo ng babala ng ating malapang na ng ating buhay ay mahikli lang. Mga minamahal. Kaya nga, dapat, huwag natin sabihin, matagal pa naman bumalik ang Diyos. Matagal pa naman bumalik ang mahal na Panginoon, pero kung bawiin ng Diyos ang buhay mo. Anytime. Kaya nga, pumunta tayo sa sementeryo. Bakit iba-iba ang sukat ng sementeryo? Merong maikli, merong mahaba, at makikita nyo, maminamahal, iba-iba yung death, yung tinatawag na date of death. Iba-iba yung panahon ng kamatayan. Meron namatay na napakabata, may namatay na dalaga, may namatay na ubod naman ng tanda, meron namang namatay na nasa wastong gulang lang.
Ibig sabihin, pinakikita lamang nito, mga minamahal, na it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Yan po, mga minamahal, ang pinaghahandaan po natin. Una-una yung kamatayan. Pangalawa, sabi rito, the coming of Christ. Anytime, babalik ang ating malapang. Nakikita niyo po yung mga gerang nagaganap sa mundo natin. Sabi po rito sa Mateo 24, talatang 3, itatalo natin ang 6 at 7. Yan po yung mga palatandaan. Yan po yung mga tinatawag na signs na malapit nang bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin sandali ito. Dito po sa Mateo chapter 24 verse 3 talang 6 hanggang 7. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng Olibo, ay nagsilapit sa kanya bukod ang mga alagad na sipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanlibutan. Sa 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingangaw ng mga digmaan. Ingatan nyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Amen. Amen. Yan po, maminamalan sabi ng banal na kasulatan. Ito pong mga nasasaksiyan po natin, mga nangyayari po sa paligid po natin, hindi man sa ating bansa, maminamahal, pero sa iba't ibang panig ng mundo nagaganap. Sabi ng Biblia, makaririnig kayo ng digmaan, mga alingaw ng digmaan. Ingatan nyo na huwag kayong magulimianan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari na dapat hindi pa ito ang wakas. Ang sabi, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom. Kaya mga minamahal, nakita nyo yung gasolina. Gasolina lang ang tumaas, mga minamahal, apektado na lahat ng bilihin. Kasi halos lahat mga minamahal na mga produkto ay ginagamitan po, mga minamahal, ng gasolina. Yung mga produkto galing sa Baguio, dadalhin dito sa Maynila, mga minamahal, siyempre, isasakay sa sakanyan, gagamit ng gasolina, mahal ang gasolina, kaya maging mahal na rin ang mga gulay na galing sa Baguio, kahit yan po ay napakasagana ng mga gulay dyan sa Baguio. Pagdating dito sa Maynila, napakamahal na kasi nga dahil sa krudo, dahil sa gas. Mga bilihin na galing sa iba't ibang mga probinsya. Kaya nga gasolina lang ang tumaas, maminamal, apektado na lahat ng bilihin. Mula bigas, gulay, gatas, lahat mga minamal na mga pangunahing pangailangan ng tao ay apektado. Maminamal, lahat yan po itataas. Tingnan nyo, ang gasolina ngayon kung di ako nagkakamali, umaabot na yata na 70. 70? O may git pa sa 70. Maminamahal. Kaya nga, sinabi ng banal na kasulatan, ay magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at kaharian laban sa kaharian, magkakagutom. Magkakagutom. At sabi, lilindol sa iba't ibang dako. Lilindol. Kasunod pa niyan, mga minamahal, magkakaroon pa ng mga lindol. Kaya nga, wala nang ibang paraan ang tao, mga minamahal, kundi pagkatiwala niya ang buhay niya sa mahal na Panginoon. Kasi nga, kahit ayaw natin, mga minamahal, tayo po'y nakatakda na mamatay. Kasi hindi naman dito ang buhay natin eh. Dito sa lupa, bakit tayo nandito sa sanlibutan? Dito natin pinipili kung saan natin gugugulin yung ating walang hanggang buhay. Kung gusto natin gugulin ang ating walang hanggang buhay sa piling ng Diyos, maglingkod tayo. Sampalatayanan nyo ang ating mahal na Panginoon Kristo. Si Kristo po ang tagapagligtas. Pero kung maglilingkod kayo sa Diyos, tapos ang paniniwala nyo ay si Kristo'y tao, naku, lugi kayo, mga minamahal, niloloko kayo. Niloloko kayo ng mga ministro nyo. Sila lang ang kumikita ng limpak-limpak na salapi. Kayo kinukwata na dinadala pa kayo sa impyerno. Samantalang sa Biblia, walang ibang tagapagligtas, kundi ang ating mahal na Panginoon Kristo. Basahin natin yung 2 talata. 2 lang to eh. 2 lang, isisingit lang natin sandali. Kaya kayong naniniwala na si Kristo'y tao, sayang po, maminamahal, ikinalulungkot ko po. Wala po kayong kaligtasan. Biro mo, mas mataas pa yung pinaka-founder nyo. Yung founder, anghel. Tapos si Kristo, tao. Ang laki naman kamangmangan yan.
Tignan nyo, Tito, Kapitulo 2, talatang 13. Susingit ko lang sandali. Para paniwalaan nyo na si Kristo po'y Diyos. Hindi kayo maliligtas at hindi kayo magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos kung ang paniniwala nyo tao si Kristo. Paano ka maililigtas ng tao? Ang tao, sabi ng Biblia, lahat mamamatay. Si Kristo, siya po'y hindi po tuluyang namatay. Namatay siya, maminamal 3 araw para pumunta siya doon sa impyerno para iligtas ang mga nasa impyerno. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 18 and 19, nangaral siya sa mga nandun sa libingan nasa impyerno para ang maniwala sa kanya ay dalhin niya sa langit. Yun ang dahilan kung bakit 3 araw siyang namatay. Pumunta doon sa impyerno para mangaral ng salita ng Diyos. Kung hindi ka sumasampalataya kay Kristo, sayang ang paglilingkod mo sa Diyos. 4 na araw pa sa 1 linggo. Sayang na sayang po, maminamal, ito po'y babala para tayo po ay hindi masayang ang paglilingkod sa Diyos. Idagdag natin sandali yung Titus chapter 2 verse 13 at 2 Peter chapter 1 verse 1. Dalawa lang ibibigay ko sa inyo. Dito po sa Tito, Kabanatay 2, Talatay 13, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dito pa sa 2 Peter, chapter 1, verse 1. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin na mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. 2 talata yan, maminam. 2 talata pa lang yan. Marami pong mga talata sa Biblia, ipinakikita na si Kristo'y Diyos. Kasi nung paniniwalaan nyo, yung leader nyo, maminamahal na siya'y angel daw, tapos si Kristo tao lang. Ako, mga minamahal ko, sayang ang paglilingkod nyo sa Diyos, tapos naniniwala pa kayo na kayo lang ang maliligtas. Mga minamahal, isang malaking pandaraya yan. Sinabi ng Banal na Kasulatan, walang ibang tagapagligtas, kundi ang Diyos, at ang Diyos ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, the coming of Christ is unexpected. Mga minamahal, hindi inaasahan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo dito sa Lucas, Kapitulo 17, talatang 26 hanggang 37, matutunghayan nyo, yung gera na nagaganap ngayon, mga minamahal, hindi pa dyan darating ang ating mahal na Panginoon. Sabi, pasimula pa lang ng kahirapan. Pasimula pa lang yan. Yung mga gera na nagaganap, sabi na nga, nabasa po natin sa Mateo 24, talatang 7. Ngunit, hindi pa ito ang wakas, kundi pasimula pa lang ng kahirapan. Dito po, maminamahal, pag pumayapa na, bantayan niyo po ito. Pag naging panatag na ang mundo natin, sabi ang mga tao ay nagsipagtanim, ang mga tao ay nagtatayo ng bahay, ang mga tao ay panatag na, wala ng gera, natapos ng gera. Mga minamahal, doon darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng sinabi ng 1 Thessalonians 5:3, sabi kapayapaan, katiwasayan, biglang darating ang biglang pagkawasak, ang pagkapahamak. Pero basahin muna natin ang Lucas 17, verse 26 hanggang 37, mababasa nyo po dyan, maminamahal, na magkakaroon muna ng kapanatagan yan magkakaroon muna ng kapayapaan. Mayroon pong darating, maminamahal, na isang makapangyariang leader, leader ng simbahan, at papayapain niya lahat mga nagdidigmaan na yan. Maihinto yan, maminamahal, sabihin ko sa inyo, nakasulat sa Biblia yan. Hindi pa yan yung Battle of Armageddon, kasi ang Battle of Armageddon, hindi na mahihinto yan. Pero hindi pa ngayon yan. Mag-rapture muna, maminamahal. Ang Battle of Armageddon, mangyayari po yan, maminamahal, dun sa greatest tribulation. Tapos na yung rapture. Nasa langit na lahat ng mga mananampalataya na naglingkod sa malapang ng mga mainit na naglilingkod sa Diyos. Pero yung ginagawa lang libangan ng paglilingkod sa Diyos, ginagawang pag wala siyang ginagawa, ginagawa niya lang yung libangan nga, hindi niya priority ang paglilingkod sa Diyos. Yan po ang isa sa mga maiiwan sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, magbasahin po natin Lucas 17, talatang 26 hanggang 37. Dito po sa Lucas, Kabanatay 17, talatay 26 hanggang 37. At kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Noe,
ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-aasawa, at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong sinuwi, at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang kung paano ang nangyari sa karawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Sa araw na iyon ay mapapasabungan ang nasa pubungan at nasa bahay ang kanyang mga pag-aari ay huwag silang manaog upang kunin, at ang nasa bukid ay gayon din huwag siyang umuwi. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapot ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maingatan niyaon. Sinabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Sa 37, at pagsagot nila ay sinabi sa kanya, "Saan, Panginoon?" At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Amen. Yan po, maminamalan sabi ng banal na kasulatan. Babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi katulad ng inaasahan ng iba na mayroong gera, mayroong volcanic eruption, mayroong lindol, hindi. Sabi po rito, mga minamahal, katulad ng kaarawan ni Noah, katulad ng kaarawan ni Lot, ang mga tao po'y panatagan. Sabi rito, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa at sila'y pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipon silang lahat. Gaya ng kapanahonan din ni Lot. Kung paanong kaarawan ni Lot na sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagbibili, sila'y nagtatanim at sila'y nagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao'y mahayag. Sa madaling salita, maminamahal, kampante. Ibig sabihin, normal. Wala nang gera. Hihinto ang gera. Dahil meron pong pupunta rito, maminamahal, ito po yung tinatawag na the beast. Yung pong tinatawag, maminamahal, na sabi rito kung idagdag natin ng 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 up to 4, maminamahal, darating po yung tinatawag na anak ng pagtaliwakas. Siya po, maminamahal, ay pagpapayapain niya ang digmaang ito. Kaya tatawagin siyang Pangulo ng Kapayapaan, pero siya po, mga minamahal, ang huwad na Pangulo ng Kapayapaan dahil si Kristo po ang tunay na Pangulo ng Kapayapaan, ang ating mahal na Panginoon Kristo. Pero aangkinin niya yun sa araw na yan dahil pagkakasunduin niya lahat ng mga nagdidigmaan na yan. Lahat ng mga Islamic country, katulad po, mga minamahal, ng Iran, katulad po, mga minamahal, nito pong Russia, ng China, ito pong North Korea, Amerika, mga minamahal, Israel, at lahat pa ng mga nagbabadyang mga magkakaaway na bansa, papayapain niya yan. Kaya nga tatawagin siyang Pangulo ng Kapayapaan, mga minamahal, pero huwad na kapayapaan. Kaya sabi rito, mga minamahal, sabi sa 1 Thessalonica 5:3, kapayapaan, katiwasayan, biglang darating ang pagkapahamak, sudden distraction. Kaya basahin muna natin itong 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 up to 4. Mamaya, 1 Thessalonians 5:3. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 up to 4. Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang wag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at wag din naman kayong pabaghabag maging sa pamagitan man ng Espiritu o sa pamagitan ng salita o sa pamagitan ng sulat, nawaring mula sa amin, nawari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon,
Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula sa pagtaliwakas at mayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapamakan, na sumalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya naupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Amen. 1 Thessalonians 5:3. Dito po sa unang Tesalonica 5, talatay 3, pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanilang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila hindi makakatanan sa anumang paraan. Amen. Kaya ganun po mangyayari, mga minamahal, kung kailan ang mga tao po'y nagre-relax na, wala nang gera, wala nang digmaan, mga minamahal, meron nang namagitan. Ang mamamagitan po yung tinatawag na Antichrist, kaya nga tatawagin siyang Pangulo ng Kapayapaan, Prince of Peace. Titingalain siya ng mga tao, mga minamahal, ng mga Islamic country, na lahat ng bansa sa paligid, mga minamahal, lahat